Good news kabayan kasi bumaba na po ang unemployment rate dito sa Canada. So ang sabihin nito ay maaari na iproseso ang ating LMIA o Labor Market Impact Assessment. Ang ibig sabihin nito ay maaari na ma-renew ang ating work permit. Welcome back puli kabayan, this is Dads from Dads Info TV. Kumusta na po kayong lahat? And today po is December 24. Merry Christmas to everyone. Dahil Christmas po ngayon, meron po akong magandang balita, magandang regalo, of course para sa akin at para na rin sa aking mga kapwa OFW na nandito sa Canada na malapit na mapaso ang work permit. Huwag kang mag-alala kabayan kasi may good news tayo in this video kasi naman po last night nag-research po kami na aking kaibigan at ito po ang aming nakita kabayan. Bumaba na po ang unemployment rate dito sa Canada. Okay? Ibig sabihin na ito ay maaari na nating i-renew ang ating Labor Market Impact Assessment o LMIA at makakuha na tayo, maaari nang i-renew ng ating employer ang ating work permit. Okay? Para lang ho ito sa mga temporary foreign workers na katulad ko, close work permit. Okay. So ito na kabayan. Last quarter this year ay bumaba na po talaga kabayan ang unemployment rate. At ito ang aking patunay. Nakita ko po ito kagabi sa Government Canada website o sa ARCC at narito po ang aking na-discovery kabayan. Ayon po ito sa article na ito, refusal to process a labor market impact assessment application. Ito yung kabayan, ito yung proseso. Ayon dito kabayan, there are certain conditions that may justify why we cannot process a labor market impact assessment o LMIA application. These conditions include, una, regulatory authority, pangalawa, public policy consideration and ministerial instruction. So ano ba itong regulatory authority? Ayon dito, we do not have the authority to process application from an eligible employer for temporary foreign workers program who regularly offer sa mga sex industry, striptease, mga erotic dance, ganun. At dito sa pangalawa, had been found non-compliant as a result of employer compliance review at kung ano pa. Now, dito naman sa ministerial instruction kabayan, so ito na nga po itong applicable sa atin, As a result of public policy consideration as determined in ministerial instruction, Service Canada may refuse to process an LMIA application for, okay, position above cap on the proportion of lowest position, lowest position in census or CMIA with an unemployment rate of 6% higher. At meron din para sa mga sa mga caregiver in home caregiver position where is live in requirements, any position you have had LMIA revoked in the past 2 years from September 3rd to 2024 to March ay para lang ito sa mga nasa Montreal region. Okay, pag-usapan natin kabayan, ano ba itong position above the cap on the proportion of lowest position. Ito kabayan, ito yung isa sa mga dahilan, okay, na-announce nila last September. Kailangan 10% lang yung lowest position. Nilagyan nila ho ng cap sa dating 20, binabaan nila ng 10. So dapat yung isang employer ay meron lang hong 10% na lowest position. Otherwise, hindi na po ipoprocess kabayan. Nakalagay po dito, LMIA won't be processed if the proportion of lowest position is above 10% of the total workforce at the given work location. So, dapat 10% lang. Okay? At dito naman, meron ding 20% para ito kabayan sa mga position
kagaya ng construction, food manufacturing, hospital, nursing. Dito dapat ay ano lang, merong 20% cap maximum. Okay, a total workforce. Dapat hindi po lalagpas above 20%. Kung kayo po ay nasa construction, food manufacturing, hospital, nurse, registered, yan, licensed practical nurse, home child provider. Sa mga sektor ng kabayan, dapat hindi po lalagpas ng 20% of lowest position at total of workforce, 20%. Pag lumagpas na, hindi po iproproseso kabayan. Na mapunta tayo sa CMA. Dito talaga ito yung pinakamalaking impact. Lowest position in the CMA, CMA kabayan, ibig sabihin Census Metropolitan Area with an employment rate of 6% o higher, hindi na po iproproseso ang ating LMIA. Okay. So, baba tayo ng konti. Ayan. Dito na ho tayo. Unemployment rate applicable for this refusal to process measures. Some CMA are not listed in the unemployment below or table below. If the CMA isn't listed, the LMA application will continue to eligible for processing. So kapag ka kung saan man kayo nakatira ngayon, kung anong metropolitan area, kung hindi po nakalista rito, isabihin, you are good to go na mag-renew. Okay? Unemployment rate by CMA and period. Ito yung graph kabayan. Census Metropolitan Area, ito yung malalaking area dito sa Canada. Halimbawa, St. John and Newfoundland, Labrador, Halifax, Nova Scotia, Moncton, New Brunswick, St. John, and so on and so forth. Mahaba po yung listahan na yan. Okay? At dito naman, sa portion na ito, ito yung unemployment rate for applications submitted from September 26, September 26 to October 10. Kung nag-submit kayo dito, yung panahon na yon, ito yung unemployment rate. Halimbawa, sa St. John and Labrador, Newfoundland and Labrador is 7.2, Halifax, Nova Scotia, 6.1. Okay, ngayon kung nag-submit kayo last quarter of the year, unemployment rate for applications submitted from October 11, 2024 up to January 9, is 6.6 para sa St. John and Newfoundland Labrador. Halifax, Nova Scotia is 5.7. Moncton, New Brunswick is 5.2. So bumaba na po talaga kabayan. Ang laki ng binaba. Siguro gawa ito ng holiday season. Maraming mga seasonal job, maraming nakakuha ng trabaho. Okay, which is magandang sinyalis to kabayan. Ito yung pagkakamali ng aking mga kasama. Sabihin natin, kasama na ako doon. Pero meron pa kasi akong almost 10 months na nalabi sa aking work permit. So, mag-i-expire pa next year, 2025, 2025, around August. So, malayo pa talaga ang, yung expiration. Pero sa mga kasama ko, this coming February 2025 na. So, di ba? Halos isang buwan na lang. Ano ba ngayon? December 2024. Okay, December 24, 2024. Tapos, next month, January na. So, February, mag-i-expire na. So, halos wala ng 2 buwan kabayan. So, ito yung na-miss namin na i-monitor. Okay? Since nandito po ako sa Sudbury, Ontario, Canada, doon na po tayo magpo-focus. Okay? Ayan, Greater Sudbury. Tandaan nyo po, ito yung 6.2. Dito ho in-announce ng aming employer kasi naka-receive sila ng letter sa aming immigration consultant based on Alberta. Doon po sa season na ito o sa period na ito, doon po pinagbigay alam sa amin na hindi na maproseso, hindi na ma-renew ang aming LMIA, hindi na makakuha ng work permit sa panahon na ito. September 26 to October 10. Sa panahon na yan, doon po nila in-announce. Ngunit, ang
Ang problema to kabayan, pati yung consultant ay hindi din nagmo-monitor. Pati din kami, naging complacent din kasi nga medyo naguguluhan na kung ano ang mga konkretong mga plano na gagawin. So, ayun, medyo nag-worry na talaga. Kaya na-miss namin na i-monitor. Which is blessing in disguise na rin, or parang gift na rin ni ganito para sa amin kasi nga nag-research kami kagabi. So magandang pamasko ito sa aming kabayan. So tandaan nyo 6.2 sa period ng September 26 up to October 10. Ngayon ay nagiging 5.6 na lang kabayan. Okay? Last quarter of this year, 5.6. Kung mag-a-apply kami ngayon, ito yung unemployment rate for the application ng LMIA submitted from October 11, 2024 to January 9. So, kahit mag-submit ka next year, January 9, kahit malayo pa ang January 9, ito na ho yung projected o forecast na unemployment rate kabayan na 5.6. O, di ba? Malaking talaga relief ito para sa amin. Nakakahinga kami ng mas magaan. Parang nabunutan kami na tinik nung nakita ko to nakita namin to kagabi. Kaya naman yung kasama ko na mag-i-expired na this coming February ang kailang work permit ay agad-agad nag-email sa aming employer, sa HR, saka sa general manager na meron ho kami nakitang mga article, ebidensya na patunay na pwede kaming i-renew ang aming LMIA, ang aming work permit. Kasi nga ang aming immigration consultant ay paanga-anga. Hindi nagmo-monitor. Dahil nga, siyempre, nakakolekta na sila ng pera. Pinabayaan na kami. Kaya mag-ingat ka kabayan, i-monitor mo yung sarili mo. Huwag kang umasa sa iba kasi walang tutulong dito sa iyo sa Canada, kundi ang sarili mo. Mag-research kasi ang mga data ay nandyan lang yan sa online. Kaya naman may isa bukod pa dyan kabayan ay may nakita pa ko isang article. Ayan. Ito yung article na nabasa ko. Mula po ito sa CIC News. Published December 17, 2024 by Janice Rodriguez. Ang sabi ito sa kanyang report, details and eligibility criteria for new Canadian rural immigration pathway revealed. So ano ba ito? New information has been released about a rural immigration pathway to PR in Canada. The rural community immigration class is a pathway for foreign nationals who can help overcome labor shortages in designated communities outside of Quebec, hindi kasaling Quebec, and want to reside in this community long term. How to qualify? Okay. To qualify, applicant must meet the criteria, kagaya ng work experience. Ako, meron na akong 1 year mahigit. Job offer, meron akong job offer na legit. Language proficiency, meron na akong IELTS, nag-exam po ako last March, nag-exam po ako. So, meron na akong IELTS na nakahanda. Funds, walang problema. Meron tayo niyan. Number 5, intent to reside. O diba? Ito ho kabayan ay ano po ito? A Rural Northern Immigration Program o RNIP. Okay, dito po yan sa Ontario. Sa ibang probinsya, di ko alam kung anong tawag nila. Ito po yung pathway na in-apply na aking mga kasama. Okay? Kasi naging eligible sila, nauna sila sa amin. So, nag-apply sila ito, umabot sila dito sa cut-off. Ngayon, PR application on progress na. Okay? Kaya yung mga kasama ko ay na-extend ang kanilang work permit kasi nga meron na silang PR application, pero dun sa mga kasama ko na walang PR application, yan ho, naghihingalo ngayon. Kaya naman, malaking bagay ito na nakita namin itong balitang ito. Since andito ako sa Sudbury, ay pumunta kaagad ako sa Sudbury, Rural Immigration
Northern Immigration Pathway website. Okay? At ayon dito, thank you for your interest in Rural and Northern Immigration Pilot Program o RNIP in Sudbury, Ontario. The Sudbury RNIP program is delivered by the City of Greater Sudbury Economic Development Division, funded by FedNor, the Greater Sudbury Development Corporation, and the City of Greater Sudbury. Okay? The RNIP is a unique permanent residence pathway for international workers aimed at filling important labor shortages in Sudbury and surrounding communities. The RNIP is designed for workers who have intention to reside in the community over long term. If approved, they are granted the ability to apply for PR as well as LMA exempted work permit. O di ba kabayan? Subalit sa ngayon ay sarado pa. Ayan, the Sudbury program is still closed and not accepting application at this time. So, I'm hoping na next year, first quarter ay magbubukas. Kasi last year, nagbukas siya parang yung last application niya February 2024. Yan yung last submission. Pero ngayon, close pa. Okay? Pero may nabalitaan ako kasi isang representative mula po dito sa RNIP, sa Sudbury, ay pumunta po doon sa aming employer sa Canadian Tires. Nag-conduct siya ng information drive. Ang sinabi niya, this time, itong RNIP ay gagawing Rural Community Immigration Pilot o RCIP. The City of Greater Sudbury has applied to host the Rural Community Immigration Pilot o RCIP. Ibig sabihin nito, mula sa RNIP magiging RCIP, which is kagana nito kabayan ay ang pathway na ito, program, ay magiging employer-driven. Okay? Ibig sabihin na employer mismo ang mag-a-apply on our behalf. Unlike dati, kami mismo mag-a-apply dito. Okay? Kaya naman, kahit sarado pa ay nagandahan na tayo. Mahirap maging complacent kung bayan. Kaya naman ay print out ko talaga yung candidate assessment. Ayan, no. Mahirap na, no. Ito yung assessment na print out ko. Bigyan ko kayong idea kung ano ito. Ayan. Para kapag pupunta kayo sa mga ganitong probinsya, ay alam nyo na kung ano ang dapat gawin. Halimbawa, ano bang kailang batayan para manumini tayo na maging PR, Kasi kabayan, kapag once na eligible ka, bibigyan kaila ng pagkakalam ko 600 points. Okay, isang malaking bagay kasi points basis kasi dyan sa PR, Plus 600 points ibibigay sa'yo. Nominated by Rural Northern Immigration Pathway. Una sa kanilang assessment, age. Dito kabayan, tagilid na ako. Okay? Pangalawa, number 2 is language skill proficiency. Kagaya ng, ano bang ang tawag dito? Yung iba, CELFIP o IELTS. Sa akin kasi IELTS 15 points. Okay? Education, kailangan meron tayong ICA o educational, anong tawag yun? Nakalimutan ko. Educational basta doon sa West, kailangan ipaano mo yung yung ipa-assess mo yung diploma mo or ano bang tawag doon? School grades doon sa West. Pag meron ka noon is 10 points yung kabayan. Work-related, kung 1 year to 5 years lang yung experience mo, 25 points. Kung more than 5 years na yung related experience mo sa trabaho mo is 50 points. So, di ba? Ang laki ng tulong, 50 points. Tapos, sa wages, kung more than 20 or above 30, malaki ang points. Ang kagandahan nito, kabayan, ay may merong minimum cut-off. Halimbawa, kung andito yung asawa mo, you applied with spouse or common law partner, ang threshold minimum points dapat is 95 points ang makuha nyo.
Ngayon, if you apply without spouse, halimbawa nasa ibang bansa o nasa Pilipinas or common law partner, na kagaya ko na wala akong asawa ngayon, hindi wala dito, ay 75 points yung minimum cut-off points. So, kayang-kaya kabayan, 75. Kaya naman, talagang binubusisi ko dito yung ano yung mga dapat nating i-excel o dapat nating gawa ng paraan kagaya ng volunteering. Nagbo-volunteer po ako dito, kabayan. Panoorin yung video na ito kasi dito po ako nagbo-volunteer, okay? Doing? How's school? Yeah. Huh? How's school? No, I'm working. Full time? Yeah. That's why. So ayan, para naman po sa volunteering job, kailangan kasi as a candidate, meron tayong close o ties sa community. Ang points niyang, kabayan, is 25 points. Diba? Ang laki, 25 points para sa volunteering. Kailangan meron kang involvement sa inyong community. Okay? So, halimbawa, kung nag-aaral ka pa, kagaya ko, nag-aaral ako ng Class A driving program, sana meron din yung points. Okay? So, all in all, kabayan, na isang magandang regalo mula po sa Diyos. Ang mga balitang ito, ang mga update na ito. Sana maging gabay ito sa inyo. Sana makakatulong ito sa inyo, kabayan. I-monitor nyo po. Huwag kayong umasa sa inyong mga consultant na kagaya sa amin na umaasa lang ng mga update. I-monitor mo ang inyong sariling application o ang sarili nyong status kasi walang tutulong ho sa inyo kundi kayo mismo. Ang ating sarili mismo ang tutulong. Okay? So, mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. Again, January 24 ngayon. Happy holidays sa inyong lahat. Okay? This is from Dad Sim TV. Magpapaalam po muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.